Sheikh, so ngayon po ang mga katanungan po ng mga brothers ay paano naman po nagsimula ang labanan ng mga Muslim sa pangunguna ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu at ng mga laban sa mga Persian. Okay, napakagandang tanong. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nung nakaraan, nabanggit ko na ito'y naumpisahan na yung laban sa pagitan ng propeta at sa Persian Empire. Pero hindi pa nagkaroon ng totally physical na labanan. Saka pa lang nangyari sa panunan ni Abu Bakar. Dahil nung panunan ni Abu Bakar, para nakita ng mga Persian na pagkakataon na samantalay na nilang sakupin ang capital ng Islam, ang Madina. So, panahon na yon, si Abu Bakar ay abala siya sa labanan sa mga tawag doon sa mga murtadin. So, umabot din ito ng kulang-kulang halos 1 taon na labanan yun. Finally, ang pinakahuli na is yung bumagsak ang tawag doon, yung Yamama sa pangunguna ni Musailam al-Kadhab, yung pinakahuling laban ni Khalid doon. Nung matalo nito is nag-utos si Khalid bin Walid na dumirekta na after niya doon sa Yamama, pumunta na siya ng Ubula. Ang Ubula is parties at southern part ng Iraq. Para sa kaalaman ninyo, bago tayo mag-uumpisa sa labanan na yun, is meron pong 2 part ang Iraq, na kung saan itong 2 part na ito, pwede rin natin masabi na 2 ring capital. Ang southern part ng Iraq, karamihan dito mga Kristiyano, mga Arabo. Pero under sila ng Persian Empire. Ang northern part of Iraq, nandun yung capital, yung tinatawag nilang Madain. Pero ang Madain, maaaring hindi mo ito mababasa sa English, ang isinulat nila doon is Tisipon o Sipon, ganun. Minsan mahirap basahin eh. Basta importante, yun yung makikita nyo doon sa kapital na yan. So, itong Iraq, merong 2 ilog na napakalaki. So, ipapakita ko sa inyo, 2 ilog na yan, ganito yung paakyat papunta ng Turkey. So, kung umpisa natin, from Turkey, bababa siya sa Syria, tapos na-scatter siya ng 2 sa Iraq. So, yung pagkahiwalay na sa Iraq, yung southern part na malapit sa Saudi, ang tawag nila doon na ilog is Euphrates o Purat. Nahar Purat ang tawag nila doon. Sa kabila naman is Dujla, Nahar Dujla, yung Tigris River. Tigris River, yung isa is Euphrates River. Okay. So, karamihan sa mga Christian na mga Arabo, na yun yung tawag doon, kautusan ni Abu Bakar na yun yung tawag doon, alisin lahat yung mga Persian doon. Kasi actually, hindi naman pagmamayari ng mga Persian yun, sinakop nila yun. Ang mga dating namuno doon is mga Arabo. Dahil yung sa Hera, yan yung capital nung tawag doon yung Manadira. Ang tawag nila Manadira, pamilya ng Mundir, na kung saan yun yung ginawa nilang capital, at pinakahuling hari doon na si Nu'man bin Mundir ay pinatay ni Khusro II, Kisra II. Pinatay niya yun dahil lamang sa gusto niyang mapakasalan yung anak ni Mundir, Nu'man bin Mundir, hindi pumayag yun. So yun, pinapatay na yun. So ibang kwento yun. So si Khalid, patungo na siya ng Ubula. Yung Ubula, yun yung southern part ng Iraq, na meron siyang, parang meron siyang daungan ng barko doon. Yun ang pinakaunang daungan ng barko, papunta nito sa, Persian Gulf. Papunta na yung ilog na sa Persian Gulf. So, papunta na siya sa dagat. So, yun, ilog pa yun na mula sa Turkey. Okay. Nung pupunta na si Khalid bin Walid doon, yun ang utos ni Abu Bakar. Sabi niya, una mong puntahan is Ubula. Pagkatapos ng Ubula, papunta ka ng Hera. So itong Ubula to Hera, hundreds of kilometers din ang layo nito. Napakarami mga syudad dyan.
At lahat ng mga syudad na yun, may nangyaring labanan dyan. So, papunta na yun sa Hera. Tapos, inutusan din ni Abu Bakar si Iyad bin Ghanam, o sa ibang pag-pronounce, Iyad bin Gun, kahit saan doon, pwede naman yung basahin yun, pwede, kahit saan doon ang pabasa, wala problema. Na unang-unang puntahan niya is sa Jumail. Pero bago pa siya makarating sa Jumail, pumunta muna siya sa Daumatul Jandal. Kasi kung maalala niyo, yung hari doon na si Ukaidir, bumaliktad na naman, hindi naman sumunod. Di ba, nung una, pinadala na si Khalid bin Walid. Nung malaman niya na marami nagpunta, kuha na rin sila. Yung peace agreement nila is, sinira na rin nila. So, unang papadala ni Abu Bakar doon, si Iyad bin Ghanam, para makuha niyan, bumalik sila. Okay. So, pagkatapos niya doon, pupunta siya sa Jumail. After Jumail, pupunta siya sa Hera. So, magkasulubong sila ni Khalid. From Jumail to Hera, si Abu Bakar from Ubula to Hera. Sinong maunang dumating sa Hera, yun kasi yung capital, pangalawang capital ng Persian sa southern part. Southern part, kasi northern part, yun yung pinaka-capital. So, southern part, ito yung capital nila, Hera. So, sino mauna doon? Siya na yung pinaka-overall commanding officer ng kanayan. Pinadala ni Abu Bakar. Okay. Unahin natin si Khalid. Nung patungo na si Khalid bin Walid sa Ubula, so 2,000 lamang yung tropa na sumama sa kanya. So, yung karamihan nagsi-uwian kasi halos kulang-kulang isang taon sila, napagod ng iba. Ang order ni Abu Bakar is, ang sasama lamang yung mag-volunteer, yung ayaw mag-volunteer, huwag mo nang isama. So, nag-request ngayon si Khalid ng karagdagang reinforcement. So, ang ipinadala ng reinforcement ay si Kaka. Isang tao at saka meron siyang escort. Yun ang pinadala niya. Isang tao lang. So, pero yung isang tao na yun is equivalent ng 1,000. Sabi ni Abu Bakar is, yung isang tao na yun, yung boses ni Kaka, kasi malakas ang boses niya, is mas mainam pa sa 1,000 tao. Ayon pa sa ibang riwaya, sabi niya hindi matatalo ang isang tropa kapag nandun si Kaka. Parang may katotohanan ni sinabi ni Abu Bakar. Mamaya papatunayan natin paano nangyari yun. So, additional na dagdag ni Abu Bakar, sabi niya, saan man ang madaanan ninyo ng mga Muslim, kasi yung mga area ng mga Muslim na yun, bumalik na sila from Yamama, Riyadh, papunta na ng Kuwait, lahat ng mga grupo na yun, nagbalikan na sila. Sabi niya, isama ninyo kung sinong gustong sumama. Then the same time, meron na rin malapit doon na tropa na meron siyang na 8,000. 8,000 na rin namin. Ang pangalan niya kalimutan yung pangalan niya, hindi si Surahbil, nakalimutan ko ba baka makakuan ko yun. Ang apelyido niya bin Hasana. So, ngayon, si Muthanna bin Hasana, yun yung kanya. Yun yung, meron ng siyang tropa na 8,000. So, ito, 2,000, lahat ng nadaanan niya, umabot na rin sila ng 10,000. 10,000, additional 8,000. So, ilan na sila? 18,000. Ngayon, patungo na sila ng Ubula. So, nung patungo sila ng Ubula, si Kuan naman, naghanda ng malaking tropa naman kasi gusto na nila sakupan ng Madina noon. Yung Persian Empire na siya yung governor sa Ubula that time. So, meron siyang tropa na hindi bababa ng 30,000 to 40,000. So, sasalubungin ni si Khalid bin Walid. So, ang layo from Ubula to Kadima, yung Ubula is part of Iraq, ang Kadima is part of Kuwait. So, doon sila magkasalubong. Sasalubungin niya. Matalino rin yung si Hormuz, yung hari ng Persian governor na yun, kasi ayaw niyang maglaban doon sa Ubula. Gusto niyang labanan doon. Kasi ina-underestimate niya kasi maliit lang yung bilang. 18,000 against 30. Sabi niya 40. Ipagpalagay natin 40,000. So mas malaking bilang times 2. Okay. So nung malapit na si Khalid doon sa Kadima, ang ginawa ni Khalid, kasi nandyan na si Hormuz. Pumunta ngayon si Khalid doon sa kabilang daan. Halimbawa, ito yung Ubula. Ito yung plano. Ito yung Kadima. Ang ginawa ni Khalid,
hindi siya pumunta kasi nandiyan si Hormuz. Pumunta siya doon sa kabila. So nakita ni Hormuz na papasukin ni Khalid from the other side yung Ubula. So hinarangan naman, tumakbo naman si Hormuz doon. Dala-dala na yung tropa niya. So yung layo na yon, sabi doon is around 100 to 200 kilometers. Yung layo. Tapos complete jeer pa yung yung mga sundalo. So napagod yung tawag doon, yung mga sundalo ni Hormuz. So ginawa, nung makarating si Hormuz doon, kasi mabilisan, bumalik na naman si Khalid. Tawag doon, sa Kadima. So napilitan naman si Kwan, kasi gagawin, baka doon naman doon sa kabila, walang kailangan harangan niya. So 2 beses pabalik-balik si Hormuz. So yung pala is maniobra pala yun at saka strategy pala yun na labanan para pagurin si Hormuz. Nung dumating na si Hormuz, nakapwesto na doon sa Kadima, doon na yung labanan. Nangyari yung labanan. So mabilis ang na nagka-encounter. Ang labanan muna is duelo sa pagitan ni Khalid at saka si Hormuz. So yun, dahil si Hormuz is hindi mapagkatiwalaan, yung pala is meron pala siyang inassign na ibang mga sundalo na once na nag-umpisa na yung labanan, mapaatras yung mga kabayo nila. Ibig sabihin wala lang kabayo, kundi labanan na lang sa lupa. So ang ginawa ni Hormuz, nagsignal niya na meron pala siyang biglang darating na para maserkulo si Khalid. Pero hindi nila alam, yung pala si Kaka nagmamanman doon sa loob. So nung makita ni Kaka na meron palang pangit na hindi pala magandang itong si Hormuz, meron palang hangarin na hindi maganda, kagad-agad is tumakbo si Kaka at nakayanan niyang patayin yung 5 na yun na kumampi kay Hormuz. Hanggang sa napatay lahat nila Khalid at ni Kaka yung 6 na mga nandun sa duelo. Bandang uli ng order na si Khalid ng complete na yung tinatawag nila general attack. Hanggang sa matalo na yung kalaban kasi wala nang pinuno eh. At that time, meron siyang 2 pinuno. Sino yung pinuno niya? Si Kabaz at saka si Sadjan. So may 3 pinuno yun eh. Sa mga sa mga Persian. Pero yung 2 pinuno doon, wala silang boses sa kay Hormuz. Kasi si Hormuz, siya yung nasusunod yung kahit nga yung ginawa niya doon, mali yung formation na doon eh. Kasi pinagtatalian niya yung mga tao ng yung mga sundalo niya ng kadena para hindi makatakas. Ibig sabihin, patayan talaga yun. Kahit suggestion ng mga general na huwag mong gagawin yan, ayaw niya makinig. Na ngayon, wala nang pinuno kasi tumakas na din si Kabaz na isang general, pati si Sadjan, tumakas na rin. So halos namatay lahat yung mga nakakadena. Hindi na nakatakas kasi nakakadena silang lahat eh. Kasi ang hangad doon is para hindi maka-penetrate yung malakas na parang pader. Ganun. Yung pala, pangit pala yung ganun na. So natalo, natalo yung Ngayon, nung matalo sila, yung 2 general tumakbo papunta ng Ubula. Yung iba naman papunta doon meron na rin kasing parating na isa pang tropa na ang dami nila is 80,000. Yun naman is ang general na yun, ito yung tawag doon, general na ipinadala ng imperyo ng Syria, ng Persian bilang reinforcement kay Hormuz. Hiniling kasi ni Hormuz sa capital na magpadala ng para pagtulungan nila si Khalid. Ang ginawa ni Khalid is hindi niya hinintay na makarating yun. Umatake na sila para hindi magkasama. Kasi kung magkasama, malaking puwersa yun eh. 60 plus 80, so 120, 18,000 lang sila. Maring hindi niya makayanan. So, pagdating ni yung, tawag doon, yung reinforcement na pinanguna ni, yung pinanguna ni Karin palang pangalan nun, Hari, isang general, is ang nakasalubong na niya yung mga nagsitakasan doon sa labanan sa Kadima. Kakabilang na yung 2 general doon at tumakas. So yun naman, nagkaroon naman sila ng malakas na puwersa. So ginawa ni Khalid bin Walid, nag-stay muna siya doon sa Kadima. So dahil sa alam niya na may parating na tropa na nagaling sa Persian capital, so pinadala niya si
si Muthanna bin Hasana doon sa lugar kung saan si Karen nandun. Kumbaga, hinabol ni Muthanna bin Hasana yung mga nagsitakasan. Nung habulin niya yun, na-surprise niya, nadatnan niya sobrang daming kawal na nandun. Nandun na, dumating na pala si Karen na dala-dala niya yung 80,000 na tropa. Pagdating ni Hasan na doon, kasi hinahabol niya yung mga nagsitakbuhan yung nagsitakasan, nakita niya napakalaking laban. Ngayon si Khalid, sa halip na pumunta siya doon, pinuntahan muna niya yung tawag doon, Ubula. Hanggang sa ito ay kanyang magapi. Niyakan muna nila yon, nasakop muna nila yung Ubula, tapos saka siya pumunta ng tawag doon sa Madar. So Madar, nagkaroon ng laban. So ganito yung labanan naman. So 80,000 against sa 15. Ang sabi doon, 15,000 lang sila Khalid eh. So ang ginawa ni tawag doon, yung Karen, matalino siyang general. Ang ginawa niya is sa likod niya yung ilog para hindi hindi sila double envelope, manyobra kasi may ilog sa likod, pero may mga barko siya doon. Kaya nila yung barko, dahil once na matalo sila, pwede silang sumakay ng barko at pumunta sa kabila. Hindi makasakay sila Khalid kasi wala silang barko. Di ba sinabi ko sa inyo may dalawang ilog yun? South is Euphrates, yung sa north is Tigris. So dito sila naglaban sa south at sa parte ng Arabia. So ibig sabihin, ito yung ilog, dito yung Hormuz. So dito yung barko nila. Tapos tatawid sila sa another ilog naman doon sa kabila. Okay. So ang ginawa, tatlong general nakipagduelo. Tatlong general kagad. Kasi yun yung labanan nung araw. Ang unang lumabas ay si Karen. Hinanap niya si Khalid bin Walid. Laban, direkta sa, tawag doon? Sa jeep, tawag doon? Commanding chief at saka commanding chief din. Commanding officer, silang maglaban. Pero nung labanan na ni Khalid, si Karen, may isang mandirigma ng pangalan niya is si Mekal bin Asha, sumingit yun. Sabi niya, ako na makipaglaban. So nakita siya ni Khalid, pinubayan na siya ni Khalid. Sige, ikaw na yung makipaglaban doon. So sila naglaban ngayon. So natalo ni Mekal si Karen, napatay niya. Ngayon, lumabas naman yung dalawang general. Yung dating tumakbo, yung sa unang labanan, sila namang lumabas, si Kabaz at saka si Sadjan. Si Kabaz, hinarap siya nung dalawang general din ni Khalid. Si Kabaz, ang nakalaban niya is si Adi. Si Adi bin Hatim. Yun yung nakalaban niya. Tapos, ito naman si Sadjan, nakalaban naman niya si Asim bin Amr. Si Asim bin Amr, kapatid ni Kaka. Kasi si Kaka, ang apelyido niya, Kaka bin Amr. Si Asim bin Amr, magkapatid dito sila ng general. Magaling. So yun ang lumaban, si Asim. So napatay nila yung dalawa. So nung mapatay niya, na-demoralize yung kalaban, kagad-agad nag-signal si Khalid ng general attack. So halos, wala na nagkukuman eh. So nagsitakbuhan yung mga kalaban, yung iba tawag doon, nakasakay sa barko. Yung hindi nagkasya sa barko, marami hindi nagkasya. Yun yung namatay sa ilog. Kaya tinawag itong labanan sa Madar, Battle of the River. Kung hanapin mo sa Arabic, English, isusulat nila Battle of the River. Yun kay tawag doon kay dalawa kasi ito, Battle of the River, isa merong susunod, ika-4 na labanan, Battle of the Blood River. Iba na naman yun. Natalo yun. So, ang sabi doon sabi sa history, may 30,000 daw ang namatay ng mga Persian. Sa dami nun. Okay, alam nyo, hindi pa pala natapos doon ang labanan. Etong emperor na ang pangalan niya that time is si Ardashir. Nagpadala nag-mobilize ng dalawang malakas na tropa. And i-mobilize niya sa pangunguna ni Anderzagar. Pangalawa ay sa pangunguna ni Bahman Jadawe.
Ito, bibilisan ko na lang to kasi para makapunta na tayo sa kuha natin ngayon, sa paksa natin na gusto kong linawin. So, ngayon, nakita ni Khalid na dalawa yung parating na kalaban na malakas. Yung isa, nakarating na, yung isa, nagmomobilize pa. So, ang ginawa ni Khalid, sinamantala na niya yung hindi magkasama yung dalawa. Kasi kung magkasama, mahirap ng kalabanin yun. So, ang una niyang kinalaban ay si Ander Zagar. So, ito, kung makikita ninyo, magkakaiba ng strategy ng labanan. Unang laban, sa Kadima, yung ilog sa kabila, walang ilog sa likod, natalo sila. Pangalawang laban sa Madar, ilog sa likod, may tubig. So may barko, natalo pa rin sila. Pangatlong laban, si Ander Zagar ang pumili ng pwesto. Anong pinili ng pwesto? Dalawang bundok na magkaharap, tapos patag sa gitna. Doon maglalaban ang dalawa sa patag. Ibig sabihin, walang ilog. Malayaw ang bawat isa na makatakbo. Kasi yung una, kaya marami namatay kasi ilog sa likod eh. O ngayon, bundok na, maluwag. Okay. So, ang tawag po dito na labanan is Battle of Walaja. Dito sa Battle of Walaja, dito nakilala si Khalid bin Walid na ang strategy naman na ginamit niya dito is yung tinatawag na double envelope. Yung sa wikang Arabic, kamasya. Double envelope. Maneuver sa likod. So, ang ginawa, nakaharap yung 15,000 against 80,000, nakaharap sila. So, nagkaroon ng duelo. Pagkatapos ng duelo, tawag doon, salpukan na. So, mabilisan na salpukan. Mabilis yung salpukan ni Khalid. Talagang mabilis. Pagkatapos doon, bigla silang, ang ginawa pala ni Ander Zagar, kasi nakita niya na maliit lang yung bilang ni Khalid, sila yung unang umatake. Umatake sila. So si Khalid, sabi niya sa mga kasama niya is, standby lang. So atake sila, dahan-dahan silang paatras. So nang sa dulo na, is halos, sabi ng mga kasama, maubos tayo dito kasi ang dami ng kalaban. Si Ander Zagar, tuwang-tuwa na kasi papunta na doon sa likod ng bundok, wala na silang matrasan. So biglang malakas na, tawag doon, counter-attack ang ginawa ni Khalid. Sige, push, counter-attack. Pagkatapos doon, medyo matindi ng laban, counter-attack na sila. Bandang huli, nagsignal si Khalid bin Walid na left and right. Yung pala, nung gabi na yun ng labanan, nagpadala pala si Khalid bin Walid ng 5,000 na tropa doon sa kabila, likod. 2,500 sa left, 2,500 sa left right ng bundok. Doon sila nagtago sa likod. Nung naubos lahat yung kasi nakita ni Ander Zagar na kakaunti yung kalaban, mali niya, inubos yung tropa na umatake. So wala nang haharang sa likod. Kasi, tawag doon? Full attack. General attack na. Lumabas yung nandito na. Ang kabilisan pa naman, napakabilis magmaniobra ng mga kuwanin. Mabilis kasi nakakabayo na, kumbaga pag sa harap mo pa is nandiyan na sa likod mo. So natalo sila Ander Zagar noon. Yung 80,000 na nila natago. Tapos ngayon, madaling salita, si Ander Zagar nakatakas din siya. Pero ang problema, yung pagtakas niya, kasi nasa disyerto, doon siya pumunta sa area papunta ng Arabia. So hanggang sa ilang araw, nakita na lang na bangkay na sila. Kasi namatay sila sa walang tubig. Disyerto yung napuntahan nila. Okay. So natalo, pangatlong talo na. 60,000, 80,000, another 80,000. Bro, hindi na po yun, hindi na po biro. Kung isang bansa lamang yun, totally bagsak na yung bansa. So hindi kayo magtataka, brother, na hindi pa bumagsak yung Persian. Kasi ang Persian is imperyo. Pwede magsabi ako ng pagmamalabis na kahit 500,000 ang immobilize niya, kaya niya. O kahit 1,000,000 pa, kaya nang immobilize. Kasi, tawag doon, imperyo, napakalaki ang nun.
Ngayon, natalo si Andarzaghar, ang sumunod naman ay si Bahman gets away. So, tamang-tama pagdating ni Bahman, wala na, naubos na pala sila Kwan. So, yung pagitan ng Walaja, ang susunod na laban is Ulays. Malapit lamang pagitan nila. Nasa 15 kilometers. Dumating na naman sila Bahman. So, nung dumating sila Bahman, is sa halip na si Bahman ang makakasalubong ng labanan si Khalid bin Walid, si Bahman siya yung commanding chief overall sa ng Persia. So pinatawag siya ni Emperor na Ardashir kasi nagkasakitan si Ardashir at saka meron siyang takot na maaaring magkaroon ng internal conflict. Para sa kaalaman ninyo mga brother, simula nung namatay si Kisra II, hanggang sa panahon ni Omar, umabot na mahigit 10 imperyo ang pumalit. Halos nagpatayan yun para maging pinuno. Hanggang sa meron pa naging imperyo doon na babae. Ang pangalan niya yung Buran. Itong si Buran, ito yung nabanggit ng propeta na tawag doon is hindi magtatagumpay ang isang kanayo na napamumunuan sila ng babae. Di ba? Narinig niyo yung halit na yan? Yun pala yun, si Buran. Si Buran is naging empress, no? Naging empress ng Persian. Pero hindi rin nagtagal, napalitan siya ni Ardashir. Bandang huli, ang pinakahuli na is si Yazdegyerd. Okay, talo naman sila sa Walaja. Sumunod Ulays. Ulays, kuha naman sila ng 70,000. Another 70,000. So dito, 70,000, ang dala ni Bahman, nasa 60,000. 60. So nung malapit na siya sa Ulays, pinatawag siya ni Ardashir, yung imperyo. Sabi na, bumalik ka dito at magdala ka ng yung mga magagaling mong tropa kasi para iwas sa magre-revolt, may revolt doon sa loob ng palasyo ng imperyo. So instead na si Bahman na makakalaban, hindi siya yung nakalaban ni Khalid. Sino? Meron siyang general ng pangalan niya, Jaban. Huwag kayong malito ha. Jaban yung general na yon. Yung isa sa Yemen, pangalan niya Bajan. Opposite ha? Jaban, Bajan. Bajan yung, ano yung Bajan? Yung Yemen. Yan naman Jaban. Okay. Ito, ipinadala ni yung assistant niya, si assistant ni Bahman, si Jaban, mamuno. Then another doon, sa another doon sa laban na yun, meron din mga tropa doon, lalo tigit yung pagitan ng Ulays at saka Hera. Malapit na yung Hera, yun na yung last eh. Pagitan ng Ulays at saka Hera, may mga Arabo dyan na pamilya Bakar, pamilya Iyad. Nagsama-sama dyan, meron diyang pinuno ng pangalan niya is si Abul Aswad. Siya mismo yung pupunta sa imperyo na, tawag doon, tumulong sa mga, tumulong sa mga Persian para mapabagsak si Khalid bin Walid. Dahil yung anak niyang dalawa namatay sa Walaja. So, gusto niyang makaganti kay Khalid bin Walid. So, meron siyang 20,000. So, si Khalid bin Walid, akala niya, ang makakalaban niya is yung mga Arabo na yon, 20,000. Siya, 10,000 lang muna siya. 10,000. So, pinuntahan niya kaagad ang Ulays. Pagdating niya ng Ulays, dumating na pala si Jaban. Na merong 50,000, another 20,000, nila na sila? 70. So, si Khalid bin Walid, nasa 15 na sila nung time na yun. Kasi dumating si Musanna bin Hasan, dumating din na reinforcement. 5,000, 10,000 sila, naging 15. Okay, ito ang problema. Naunang pumili ng, tawag doon, area si Jaban. Ayon sa labanan, ano mang uri ng labanan, was na maunang pumili ng, tawag doon, territory ng labanan, kadalasan sila yung nananalo. Kasi namimili ka ng pwesto. Okay. Alam mo pinili nila Jaban ang pwesto nila? Ito ang pwesto nila. Para makita ninyo. Left and right, ilog. Left and right, ilog. Sa likod, parang may konting hukay, pero dati may tubig yun. Pag binuksan mo yung
kung doon, may dam doon. Pag bubuksan mo yun, magkakaroon ng tubig yun doon. Sa likod nila. Pero that time, wala pang tubig yun. So left and right, tubig. So, si Khalid bin Walid, hindi siya maka-maneuver sa likod. Bakit? Kasi may dalawang ilog eh. Di ba yung sa Walad siya nauna, may nakamaniobra, may lumabas na dalawang left and right na sundalo. Ngayon, hindi na nagawa ni Khalid yun. Kasi naunahan sila. Akala kasi ni Khalid, ang makakalaban ng mga Arabo, yung pala, nandun na pala yung, tawag doon, yung mga Arabo, yung mga Persian. Pero ganun pa man, overconfident naman doon si Jaban. Nung nakita niya kahit yung mga tropa niya, imagine mo, paratang na si Khalid, kumakain pa sila. Hindi pa nila iniwan yung okay lang yan, 20,000, laban sa 50,000, sige lang, kasi meron pa tayong dito. Yung tawag doon, ibang tropa. So, nung biglaan yung ni Khalid, naiwan nila yung pagkain nila. Sumali na sila kagad kasi, pero hindi sila naka-formation ng maganda kasi kumakain eh. Okay. Unang nakipagduelo si Abul Aswad, yung namatay ng dalawang anak. Hinanap niya si Khalid, duelo. Ayun, napatay ni Khalid. Duelo sila, napatay niya. Mas magaling si Khalid sa kanya. Ngayon, umatake na sila. Kasi gusto ni Jaban, wala nang kwanto si Khalid eh, kasi pagod na eh. Imagine mo, pang-apat na yun na conventional, pagod na. Pero bandang huli, halos na kwan sila Khalid, doon sila nahirapan ng gusto. Kasi wala silang, tawag doon, magaling kasi si Khalid sa maniobra. Hindi siya makakapag-maniobra kasi tubig. Ang ginagawa na lang niya is, binamasid na lang niya kung saan ang weak side. Doon naman siya umatake hanggang sa nakayanan niya yun may tulak. So nagtakbuhan, pati si Jaban tumakas. So maraming namatay sa mga So ayon sa sinabi, umabot doon ng 70,000 namatay. Hanggang sa yung likod nila na yung napatay doon, tapos binuksan yung tawag doon, dam, lumabas doon yung tawag doon, tubig, maraming dugo na doon, hanggang sa yung ilog naging dugo, kulay pula. So yun yung tinawag nila na Battle of the Blood River. So yun. So doon sa panahon na yan, na-stop na yung labanan muna, pansamantala. Kasi ngayon pinag-iisipan na ng Persian, hindi, 4 ng conventional. Hindi ito, pambira to. For the first time palang nangyari ito sa atin. O tama nga naman, kasi meron silang laban sa Roman, matalo ng una, pangalawa, pangatlo wala na. Sila na naman ang mananalo. Hindi nangyari sa kasaysayan ng Persian na natalo ng 3 beses. Lalo tigit 4 na beses na. Tapos, hindi pa mga kay puro conventional. Ang pinag-usapan dito is tens of thousand, hindi lang, hundreds, tens of thousand. So, na-stop muna yon. So, nung ma-stop muna, wala nang sa imperyo, wala mo nang nagpadala doon kasi meron silang internal conflict. So, alhamdulillah, isang malaking pagkakataon din pala na yung internal conflict, malaking suporta rin sa kay Khalid bin Walid. So, ang ginawa, ang order ni Abu Bakar, papunta ng Hera. So, from Ulais, nagpahinga lang sila ng konti, papunta na sila ng Ulais. Sa Hera. From Ulais to Hera. So, merong isang syudad na daanan nila is, ang pangalan niya is Amgisya. Pagdating nila sa syudad na yun, wala na mga tao dun. Katawag yung iba pumunta sa Hera, yung iba pumunta sa kapital. Tumawid na, papunta ng Sitispon o sa Madain sa Arabic. Okay. Pero lahat yung mga naabutan pa ni Khalid yung mga kagamitan doon, pati yung mga barko. Nagamit pa ni Khalid yun papunta ng Hera. At nakalaban pa ni Khalid yung mga advanced troop na sa Hera. Hanggang sa nakarating sila ng Hera, nagkaroon ng konting laban pero hindi na masyadong malaki, sumuko na rin ng Hera. Ngayon naman, nagkaroon naman ng pagtitipon sa lugar na tinatawag nilang tawag doon, Ainut Tamar. Ainut Tamar, malaking tropa rin doon. Meron pang pinuno doon na Persian, ang pangalan niya si Mehran bin Bahran. So nagkalaban din si Khalid bin Walid doon. So natalo rin yan. So yung lugar na yon is sa Ainut Tamar,
merong hari doon na Arabo na galing pasahera pumunta galing sa malapit na lang doon na lugar, pumunta pa siya doon sa tawag doon para kausapin si Mehran na sila ang makipaglaban sa kay Khalid, hindi sila tingnan mo, overconfident, sabi niya, kilala ko ang mga Arabo, kami ang mas nakakilala kaysa sa inyo. So siya ang humarap ngayon. So nandoon sila sa castle, lumabas sila. Ito pala si Mehran, nagmamasid, kung matalo yun, aalis sila. Ang sabi niya doon, sige, maglaban kayo, tapos susunod kami. Kung manalo kayo, magkasama tayo. Kung matalo kayo, kami na naman kakalaban. Yung pala, nung matalo, nagsiyalisan sila. So, lumabas sa castle. So, hinarap niya si Khalid. Habang inaayos pa lang niya yung formation, nakita ni Khalid yung pagkakataon. Naka-ready na sila, nakita yung pagkakataon. Meron kasi silang si Khalid na galing na mabilisang maniobra, yung mabilis na So, hindi na tawag doon, nakapaghanda si kaninang katalikod dyan, naghahanda siya ng ganun. Pagka sa harap niya, nadampot na siya kagad. O di, nagtakbuhan sa mga kalaban. Natalo sila doon, natalo. Hanggang sa napasok tawag doon, napasok nila yung Ainut Tamar. Doon sa Ainut Tamar, meron ako isisingit dito. Merong apat na pong mga scholar ng Kristiyano doon. Apat na pong scholar, 3 doon merong nagiging malaking role sa Islam. 3 doon, Una, si Yasar. Si Yasar, naging anak niya si Ishaq. Tapos, anak ni Ishaq si Muhammad. Si Muhammad bin Ishaq bin Yasar, isa sa kilala na pinakamagaling na manunulat sa history. Kaya mga iba natin mga kwento doon din galing sa kanya. Si Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Yan yung kilala na historian. Pangalawa, doon sa mga scholar na yun, nag-Muslim, na mga pari, ang pangalan niya si Sirin. Si Sirin, meron siyang anak lang, pangalan niya is si Muhammad bin Sirin. Si Muhammad bin Sirin, isa siyang scholar na magaling. Magaling sa hadith, magaling sa fiqh. Pangatlong mga pari doon na nag-Muslim din sa Ainut Tamar is si Nusair. Si Nusair, meron siyang anak na ang pangalan niya is si Musa. Si Musa bin Nusair, siya yung nakaliberate ng buong Afrika at saka ang buong, tawag doon, buong Spain, Portugal at saka south of France. Mashallah, yun si Musa bin Nusair. Magkasama sila ni Tariq bin Ziyad. Pero ang pinaka-pinuno, si Musa bin Nusair. Tauhan lang niya commander lang niya si Tariq bin Ziyad. So imagine itong Africa, mga brother, para sa kaalaman ninyo, 70 years na gustong, tawag doon, maliberate ng mga Muslim yan. Minsan, nananalo sa panahon ni Abdullah bin Sarh, sumunod si Hassan bin Nu'man, hanggang sa panahon na ni Musa bin Nusair, doon pa lang totally na liberate. 70 years. Ganun katindi yung mga African. Itong mga African, nung unang panahon, mag-Muslim, mag-murtad, mag-Muslim, mag-murtad. Kaya yung panahon ko doon, wow, ulit na naman. Kasi ang problema doon, ang mga African doon, 2 grupo. Grupo ng mga Amazic, yung mga local doon na African, tapos yung mga Roman. Saning puwersa sila doon kasi natalo yung Roman sa Egypt, lumipat sila sa doon na sa papunta ng Morocco. So nagsanib sila sa yung mga barbar, mga Amazigh at saka yung mga Tuaregs. Hindi man narinig yung mga Tuareg. Ayun. Nagsanib puwersa sila doon. So nahihirapan yung mga naunang mga doon na nagpaliberate ng Africa. Katulad nila Uqba bin Nafi, si Abdullah bin Sarh, si Nu'man bin lahat ng yun is hindi naging panatag hanggang sa pinakahuli si Musa bin Nusair na pananalunan niya. Okay, so yung 3 mga pari doon sa Ain Tamar sa Africa ay sa Iraq, yun yung tawag doon ng Muslim. Okay, pagkatapos ng Ain Tamar, pumunta na sila sa Anbar. Yung Anbar, yan yung the Battle of
tawag doon, Battle of the Ice, Action of the Ice. Action of the Ice, hanapin lang niyo, Battle of the Action of the Ice. Anbar o Battle of Anbar. Ito naman nangyari, merong pinuno doon na si Sirzad yata yung pinuno doon. Okay. So nung dumating na si Khalid doon, so matindi yung kanila. Formation nila, bro. Kaiba naman doon. Ang labanan nila hindi sa labas. Labanan nila sa loob ng tawag doon, castle. Hindi sila lumabas. Pero bago dumating si Khalid, gumawa na sila ng hukay, trench. Hindi makakatawid yung tropa. So hanggang doon lang, kahit magtatagal, lang. So ang ginawa ni Khalid, so ang labanan is through archer. So merong mga archer si Khalid na ilang libo yon, parang in every 1,000, may kapalit na naman ng 1,000. So, ang ginawa ni Khalid, utos niya, tirahin yung mata ng mga sundalo nandun sa taas ng compound, doon sa taas ng palasyo. So imagine, yung mga archer ni Khalid, ang tama, puro sa mata lahat. Puro sa mata. Kaya wala nang dumudungo doon sa taas kasi natatamaan sa grabe yung kanya, tawag doon. Talagang mga shooter, parang mas sa tingin ko parang mas magaling pa sa shooter na mas magaling pa sa mga sniper. Imagine mo, yun lang, natamaan sa mata. May 1,000 yun, natamaan sa mata, hindi sila makakita. Pero hindi pa sumuko si doon, hindi pa sumuko si Sirbaz. Sinabi ni Sirbaz doon, Khalid, tawag doon, magkaroon tayo ng peace agreement. Magkaroon tayo ng peace agreement. Sabi ni Khalid, no, hindi tayo magkaroon ng treaty, maliban na lamang kung sumunod ka sa kung ano yung kagustuhan ko. Ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng treaty, pero unconditional. Huwag kang maghingi ng condition sa akin. Kasi halimbawa, ganito condition, no, hindi ako papayag, sabi ni Khalid. Pwede lang yung hindi na naumpisa ng laban. Ngayon, wala condition. Pwede kang sumuko, unconditional. Walang condition. So, nagtuloy ang laban. Pero ang problema, wala nang nakakadungo doon. So, nakita ni Khalid, sabi niya, paano tayo makatawid doon? So, ang ginawa ni Khalid, yun na yung, kinata yung mga, tawag doon, mga kamilyon, yung mga mahihina na, nilagay nila doon sa, hukay. So, alam niyo naman ang camel, gaano kalaki yan. Kung siguro, mga 3, katay, no? Pwede na makatawid. Nakatawid sila hanggang sa nakapasok sila doon. Nakapasok, pero nakayaan pa rin nilang ipo sila Khalid na masara yung pinto. So hanggang sa humingi naman ng panibagong tawag doon, propose si Sirbaz na sige, hingi kami sa inyo ng tawag doon, peace agreement, kung ano na lang yung gusto mo, sumunod ka na lang kami. Okay. So ang gusto ni Khalid, sige, pagbibigyan ko kayo, pwede kayong umalis, pero iwanan yung lahat, pati kagamitan labanan, iwanan niyo lahat. Pwede kayong umalis. So, ang nangyari is, nag-withdraw sila, Sirbaz, pati yung makasama niya sa capital na sa, tawag doon? Capital niya doon na sa, Madain, sa Tispun. Okay. So, nakuha na ngayon ng Ain Tamar, tapos nakuha na yung Anbar. Ang natitira, ito na lang bibigay ko sa inyo. Bago ito, mga bro, pwede naman pakinggan nyo kasi hindi na nyo napakinggan nakaraan. Labanan sa Firad. Labanan sa Firad, 150,000 to 200,000 yung kalaban doon. Against 15,000. Okay. Bago nangyari yon sa labanan sa Firad, kung maalala nyo, si Abu Bakar, ipinadala niya sa si Ayad bin Ganam o Ayad bin Gun sa Domatul Jandal. Umabot ng 1 taon doon si Ayad bin Ganam, hindi niya na-liberate yung castle. Ganun katindi sila. Ang hari doon, si Ukaidir, magaling na
tawag doon, sundalo. Hindi na kaya ng maliberit ni Iyad bin Ganam. So, ang tropa ni Iyad nasa around 3,000, so 4,000. Doon sa loob, meron itong dami na may 10,000. So, status ko, hindi nila napabagsak, hindi napabagsak ni Iyad yung nasa loob, hindi rin napabagsak yung nasa labas. Umabot ang 1 taon labanan, ilang beses na labanan, hindi pa rin nila natatalo. So, may nagsuggest sa general ni Iyad bin Ganam, sabi niya, magpatulong na tayo kay Khalid. Patulong tayo kay Khalid. Hindi ba liberate eh. Okay, so nakita ni Iyad, sige, magpatulong tayo. Eh si Khalid, nasa kuwan na yun, pagkatapos ng labanan sa Ambar, pumunta siya sa Hira kasi yun yung capital. Doon na sila ngayon, kumbaga yun yung headquarters niya. So humiling si Khalid doon. Umaling si Iyad doon kay Khalid. So iniwan ni Khalid si doon, yung mga sundalo niya, si Musanna bin Hassana, para mapanatili yun kung sakaling atake ng another atake naman mula sa capital, at least yung lugar is pa rin yun. May secure. So pumunta si Khalid sa Dawmatul Jandal. Dawmatul Jandal, part of Saudi pa yon. Yun yung sinabi ko sa inyo sa bandang Job. Kasi ito yung labasan na papuntang Iraq at saka Syria from Saudi Arabia. May dala-dala siyang 6,000. So 3,000, ilan sila? 10,000. Ang kalaban lang nila may 10,000. Ngayon, doon sa castle, sa loob ng may 1 taon, hindi matalo-talo, meron doong 2 komanda na magaling. Si Judy, ang pangalan niya Judy, at saka si Ukaidir. Nung marinig ni Ukaidir, ito kasi yung nauna ng general doon, si Ukaidir, marinig niya dumating si Khalid. Kilala ni si Khalid kasi natalo siya ng ulay. Sabi niya, sumuko na tayo kasi hindi natin kaya yan eh. Sumuko na tayo. So, si Judy, overconfident siya. Hindi tayo susuko. Ang dami ng tropa natin. Ba't tayo susuko sa kanya? So, ang ginawa ni Ukaidir ngayon, tumakas siya. Hindi siya sumali doon, tumakas doon sa kabila. Hindi niya alam na ginawa ni Khalid yung castle south at saka north. So, ibig sabihin, likod at saka harap. Ipinadala ni Khalid si Iyad bin Gun doon sa likod na may tropa na 3,000. Yung sa kanya 6,000 dito rin sa harap. Okay. Si Ukaidir doon duman sa gitna. Ngayon, nung lumabas na siya, darinig ni Khalid na tumakas yung isang general na yon. Kasi alam niya kung gaano yung kalakas ni Khalid eh. So, pinahabol niya kay Asim. Yung Asim, kapatid ni Kaka. Pinahabol niya hanggang sa nahuli yon. So, dahil sa malaki na yung kasalanan, matindi na yung kasalanan ni, ni Ukaidir, 3 beses na nalabanan, tapos sila pa yung pumapatay sa mga Muslim nung after nung Ridda War. So, ang decision ni Khalid ay death penalty na rin siya. So, pagka death penalty niya, nagkaroon ng konting doon sa loob ng castle. Namatay na yung general natin. Parang na-demoralize, pero hindi pa rin sila natigil kasi meron pa silang natitirang general. Sino yun? Si Judy. Okay. Ang ginawa ni Judy, sabi niya, ang kalaban natin, si Iyad bin Gun, nandun sa likod. Okay. Pinatake niya yun. Natalo ni Iyad kasi nahati. Ginawa ni Iyad, ginawa ni Judy, yung nandun sa loob ng castle, yung kalahati doon sa kabila. Yung kalahati naman, lalaban kay Khalid. Si Khalid, meron siyang 6,000 troops, no? Di ba malalo yung pinali 6,000? Ang ginawa ni Khalid, kasi castle, doon sila sa labas. Ang ginawa ni Khalid, lumabas siya na 2,000. Ang 4,000, doon sila sa mga puno, pinapunta na doon sa kabila. Ang inilabas niya is 2,000. Ngayon, nakita ni Judy, konti lang palang kalaban. Pagkit 10,000 tayo. Parang nakuha niya. Ito lang palang kalaban, kahit si Khalid pa yan. Kung ganyan lang yung, tawag nun, bilang. Lumabas sila. Lumabas si Judy.
yung buong tropa niya lumabas. Buong tropa lumabas. Kasi, kung niya, nakita nila na, tawag nun, konti lang. Pwede natin yan na, ganun, tapos circle. Pagkalabas nila ng ganon, nagsignal si Khalid na lumabas yung 4,000, ganon. Yun. Ubus sila ngayon. Gusto nilang bumalik sa loob ng puzzle, isinara naman sila nung doon sa kwan. Kasi iniligtas din nila ang sarili nila. Makapasok dito ang propeta. Kaya ang nangyari, yung doon na sa labas ng mga kwan, tawag doon, yung mga doon sa labas ng tropa, wala na, hindi na sila nakapasok doon sa kwan. Hindi, mga kasama rin nila hindi pinapasok. Kasi iniisip ng mga kasama nila, once na papasukin niya, baka tuloy-tuloy sila Khalid makapasok. Kasara na, sakripisyo na lang natin yung kasama natin doon sa loob, sa labas. Natalo sila. Natalo hanggang sa mapatay din sino yun? Si Judy. Ngayon, panatag na ang Domatul Jandal, totally peace na. Bumalik si Khalid sa Hera. Kasi yun yung headquarters. Ngayon, may mga lugar dito, mga maliit. Hindi ko na lang babanggitin kasi mga maliit. Sa Jumail, mga maliliit na kuwan yun. Doon na lang tayo tutuloy sa pinakamalaki. Last na to, kasi sa next week, laban na ng Roman Empire. Doon na tayo sa Roman Empire. Doon naman tayo mag-focus. Ngayon, nagkaroon ng, dahil sa wala na silang kuwan dito eh. Ngayon, tahimik ang tawag doon, kapital ng Persian. Tahimik. Yung mga nasa syudad na mga Persian, sila na yung nagsama-sama. Yung mga Kristiyanong natitira sa na mga Arabo, tapos Persian Empire. Nagsama sila, umabot sila ng 100,000. Kasi yung lugar na yun sa Firad, malapit siya sa border ng Persian at saka Roman Empire. Ngayon, yung Roman Empire, kalaban niya yung Persian Empire more than 1,000 years, nagsanib puwersa sila. Sige, magkampi muna tayo, kalaban natin si Khalid na no? Kasi alam namin na pagkatapos niyo, sa amin na naman yun pupunta. So magsanib puwersa tayo para pabagsakin natin. So nagsanib ang tatlong puwersa. Mga Arabong, mga Kristiyano, yung mga natitira dito na hindi namatay, doon naman sila pumunta. Tapos, Persian, at saka, pero itong Persian na ito, hindi na galing sa, kumbaga kung ano na lang sa syudad na yun ng mga Persian, yun na lang, wala pang order ngayon sa kasi may konting internal conflict pa nangyari ngayon. Okay, nagsanib, 150,000. Ngayon, pupunta si Khalid doon sa 15,000 lamang yung labanan. Okay. Ngayon, pinakahuling parts of Euphrates River. Sa kabila, river. Sa kabila, yung nagsama-sama, tropa, sa kabila naman si Khalid. Umabot sila ng, sabi doon, ilang araw, ilang linggo. Sabi pa nga, ilang buwan. Walang gustong tumawid sa ilog. Walang gustong tumawid. Ayaw ba? Basta si Khalid kasi, ang kagaling ni Khalid, yung sabar, yung tawag doon, matiisin kahit gaano katagal. Sige, lalagay mong sarili mo dyan, hindi kami tatawid. So, lumipas ang matagal na panahon, hindi na nakatiis yung nandun pinakunti lang yung bilang nila. Bakit hindi tayo tatawid? So, pumunta sila, nagbigay sila ng suggestion. Khalid, sumuko ka na. Sabi niya, makikita natin sa doon na lang tayo magkita-kita sa laban. Ang nagsabi na yun is Roman. Kasi, ngayon pa lang nag-umpisa yung Roman. Hindi pa lang nila nakita yung totoong galing ni Khalid. Kaya malakas ang nila, 50,000 ka-Roman, another 50,000 Persian, another 50,000 mga Arabong mga Kristiyano. So, yun na nagsalita yung Roman doon na commander. Sumuko ka na. Kasi, mapipinsala ka lang. So, ang sagot sa kanina ni Khalid ay makikita natin sa labanan. So, ngayon, Khalid, kami ba kayo ang, tawag doon? Tatawid. Kasi ilog, may pagitan silang ilog. Kayo ang tatawid o kami ang tatawid? Sabi ni Khalid, kayong tatawid. Hindi kami tatawid dyan. Maganda rin naman ang pukuhan ni Khalid doon.
Kasi magaling sila sa maniobra. Once matalo sila, delikado kasi walang kuwan doon eh. Ilog eh. Eh sa kanila, likod nila is disyerto. Okay. Bago tayo pupunta doon, minsan may tanong natin, sarili natin, bakit pabor yung, tawag doon, bakit pabor sila Khalid na labanan sa disyerto kumpara sa hindi disyerto? Para sa kaalaman nyo, malala nyo yung nangyari kay Ender Zagar, di ba namatay sa disyerto? Namatay sa disyerto? Ang mga Persian, gamit nila, kabayo. Kabayo kasi sa part of Iraq, part of Iran, kwan yan, tawag doon, marami mga, kwan tawag doon, bundok, greenery. Yung kumbaga mga kagubatan, nabubuhay dyan ng kabayo. Yung mga forest, nabubuhay ang kabayo dyan. Kaya ang gamit nila doon is kabayo. Dito sa mga Arabo, ang gamit nila is camel. Okay. Ano naman ang connection ng Ustads? Ito yung connection niya. Ngayon, kung tatawid sila, kung doon sila maglaban-laban sa kabila, maaaring matalo si Khalid doon. Pero pag dito ba tatawid, kung habulin man sila, limitado lamang yung habol. Kung matalo sila Khalid, kunwari, matalo sila Khalid, atras sila sa disyerto. Abutin lamang ng kalahating araw, wala na yung mga kabayo. Para sa kaalaman ninyo, yung kamelyo, pwede yang hindi uminom ng ilang araw, minsan isang linggo. Ang kabayo mahina sa init eh. Wala yun. Mahina sa init. Hindi niya kayang doon. Hindi niya kayang tatagal doon. Kaya mas mapur si Khalid. Kaya magaling sila sa disyerto. Kumpara doon, kahit ano pang galing, kahit kumpleto pa ng mga armas yun, hindi nila kayang makipag-habulan sa disyerto. Kaya sabi ni Khalid, kayong tumawid sa amin. Kasi once na magkaroon ng problema, nandito kami. Tapos kung sila ang tatawid, mas mabilis kasi yung kabayo. Mas mabilis yung kabayo doon. Dito, kahit na kung disyerto na, hihina yung kabayo. Doon, hindi disyerto yun. So, tumawid sila. So, ang ginawa, si Khalid, sport siya. Tumawid kayo, sabi niya, tatawid kami, pero huwag mo kaming atakihin. Sabi niya, promise yan. Tawid kayong lahat, saka mangyaring labanan. So, ganun, hindi na-atake ni Khalid. Pinatawid lahat. Nung makatawid na, general attack. So, doon na ang problema ganito. Para sa kaalaman, anong problema? Roman first time in a battle kay Khalid. Si Khalid, ilang beses na yung experience niya doon sa Persian. Ilang beses na yun? Sa Kadima, Madar, Walaja, Ulais, Ain Tamar, Anbar, Domatil Jandal, then last na yung Pirad. Halos kulang-kulang 10. Hindi ko pa pinasok doon yung mga maliliit na syudad. Dito yung mga malalaki lang. So may higit 10 labanan. Eksperto na sa labanan si Khalid. Ito, mga baguhan pa lamang. Tapos ang problema, bawat isa sa kanila, may sarili silang formation. Yung Persian, ay magpaandar sa Roman. Ang Roman ay magpaandar sa Persian. Kami ang tumulong sa inyo. Sumunod kayo sa amin. Di ba, mayroong mga ganyan na nangyari sa, kahit yung mga tropa rin mismo na magkakakambi-kambi. Kayo ang sumunod kayo sa amin kasi kayo yung dumating. Ay hindi, kami sumaklolo sa inyo, sumunod kayo sa amin. Di ba, mayroong mga ganyang pangyari? Ayaw magpaandar ng bawat isa. Si Khalid, lahat ng mga tropa niya, kung isa noong command, yun. Kahit tagilid, pag wala pang oras si Khalid, sabar sila. Di ba, sa atin, pag makita, tagilid, pinapawag tayo ng ating pinuno. Pero mga nagkita sila, kung ano yung sabihin ni Khalid, yun lang sila. Kung sila, tawag doon, yun yung totoong follow the leader, or follow before you complain. Ganun yung kanila. Obey before you complain. So, nangyari, ang kalaban nila is pipitsugin, nagkahalo pa yung ayaw magpaandar sa bawat isa. So, madali nilang natalo yon. So, sabi sa history, ito yung pinakamaraming namatay. Sabi sa history, kung titingnan ninyo, ang nabagito namatay, 100,000. 150, ibig sabihin survivor 50 lang. Yung 100,
Pwede yun. Kasi yung iba nalunod sa tubig. Yung umuwidro sila, nalunod kasi walang barko na ginamit. Hindi katulad nung sa, tawag doon, saan yung labanan na may barko? Sa Madar. May barko, di ba? Ngayon wala. Kasi overconfident na sila. Yun, maraming nalunod. Sabi, mas marami doon nalunod kaysa doon sa labanan. So, umabot sila ng 100,000. Okay. Ito, bago mangyari yung final blow, kasi yung final blow na yun, talagang pinalakas na ni Khalid yung, tawag doon, atake, yung more intensity na yung push niya. Yung final blow niya, sinabi niya na once na manalo siya doon, magsasawa siya ng Hajj. Magsasawa siya ng Hajj. Yun doon nangyari yung sinabi na Hajj, doon nangyari. Pinangako niya sarili niya. So, alhamdulillah, binigay sa kanila ng Allah, final blow na yun, malakas na tulak. So, natalo yung mga kalaban. So, halos bumagsak lahat ng southern part of Iraq, totally wala nang hawak ang Persian doon. Ang natitira na lang is northern part. Northern part. Okay. Ang ginawa ni Khalid, nung manalo na sila, nag-secret siya ng Hajj. Secret Hajj. Kasi kuan muna niya yung mga sundalo niya. Walang nakakaalam niya, sekreto lang niyan. Pinapwesto na niyan. Ngayon, sa part of Persian is tahimik muna. Wala mo nang atake ngayon. So, sinamantala niya na mag-Hajj siya. Pagkatapos niya ng Hajj, kaagad-agad bumalik din siya doon sa Hera, hindi nalaman ng mga kasama niya na nag-Hajj pala siya. Maliban na yung mga secret na mga commander niya. Ngayon, pagkatapos niya ng Hajj, dumating ang sulat, mabuti na lang, nauna si Khalid bago dumating yung emisaryo na sulat kay Khalid, na ngayon, Khalid, pumunta ka ng Syria o Lebanon, Jordan. Kasi nag-utos si Heracles, the Heracles II, ng malawakang labanan na nagpadala siya ng 240,000 na tropa na mula pa sa Byzantine Empire. So, yung mga sundalo, kasi meron ng advance force doon. Ang advance force doon is sila, una-una, sino yun? Si Abu Musa. Si Abu Ubaidah, una si Abu Ubaidah. Tapos si si Musa bin basta ang apat sila na pinuno nandun na ipinadala ni Abu Bakar. So kailangan tulungan ni Khalid yun. Siya yung overall na mamumuno. Kasi yung tropa, although na yung mga sahaba doon, tawag doon, kilala yun, magagaling sa labanan. Pero ang problema, yung tropa nila. Ngayon pa lang sasabak ng malaki ang laban. Kasi ang laban na to, brother, sa Yarmouk, umabot siya ng 6 days na major blow. Umabot siya ng libu-libong na shahid. Kung hindi ako nagkamali, yung tropa ni Khalid bin Walid doon, 36,000 lahat may tama. Ganun katindi yung laban. 36,000 lahat mayroong, lahat ng mga sahaba may sugat. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi 10,000 to 4,000 na shahid na sahaba. As in, napakaraming na shahid. Kung hindi ako nagkamali, parang 4,000. Yung 400 na kinreate ni Ikrima, doon na nakilala si Ikrima kasi isa rin sa nila yun, na nag-create siya ng tawag doon, talagang attacking force na wala ng balikan. Totally, yun, patay kung patay na mangyari yun. Kasi kung sila, nagagapi sila. So yun yung doon nangyari yun. So kailangan may pinuno doon na mamumuno. Sino yun? Si Khalid bin Walid. So inshallah, ang kompletong detalye nito, next week na lang. Kasi 6 na araw, every day, matinding laban. Every day, matinding laban. Hindi natin kaya nang tatapusin natin. Kasi 6 days na matinding laban. Yung ibang labanan, mga brother, minsan,
Katulad nung Ainut Tamar, oras lang yon. Nung madukot sino yun? Sino yung nadukot na yun? Ha? Hindi. Sino? Aka bin Aka. Hindi si Kaka. Aka bin Aka. Yung madukotin, wala na. Talo na yung kalaban, di ba? Nung sa mata, nung tama na yung mata nila, wala na. Pero itong tawag doon, labanan sa Yarmouk, hindi kwanta pambira. 6 days. Para mas mahaba pa yung labanan na yan, kumpara sa Kadisya. Kadisya is 4 days. Matindi rin yun kasi ang Kadisya, bawat araw may pangalan.